Kapag tinitingnan natin ang mapa ng mundo, ang nakikita lang natin ay mga guhit ng mga hangganan ng bansa. Pero sa pagitan ng mga guhit na iyon, may mga lugar na mula sa labas ay mukhang tahimik at payapa, ngunit sa loob ay puno ng tahimik na digmaan. Sa isang panig, isang mundo na natatakpan ng niebe at katahimikan. Sa kabilang panig, mga buhay na unti-unting nawawasak dahil sa matinding pag-iisa. Sa isang panig, malalim na espiritualidad. Sa kabilang panig, matinding pagsubaybay at kontrol. Sa isang panig, kalikasan na parang paraiso. Sa kabilang panig, takot, kawalan ng katiyakan at hidwaan. Hindi lang ito simpleng mga autonomous region. Ito ay mga lihim na mundo na nabuo mula sa politika, kasaysayan, kultura at labanan para sa kapangyarihan. Ang tunay na tanong ay, bakit nagbago ng ganito ang mga lugar na ito? Anong mga desisyon ng sino? Anong mga pangyayaring pangkasaysayan? At anong mga patakaran sa politika ang nagpahirap ng husto sa buhay ng mga tao roon? Ngayon, ating alamin ang mga katotohanang nakatago sa likod ng mga pinakamisteryoso at pinakakakilakilabot na autonomous region sa buong mundo. Magsimula tayo sa Greenland. Ang malawak na autonomous territory na ito ay sakop ng Denmark at ito ang pinakamalaking isla sa mundo. Sa labas, parang isang kahangahangang mundo ng yelo ito. Puti ang lupa, mga bundok ng yelo at katahimikan sa lahat ng dako. Sa mga nakakakita, parang isang payapang paraiso ito. Pero ang tunay na buhay doon ay napakahirap. Maraming baryo ang ganap na nakahiwalay. Upang makapunta mula sa isang baryo patungo sa isa pa, minsan ay aabuti ng ilang araw at sa ibang pagkakataon ay ilang linggo pa. Sa taglamig, lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. Dahil sa ilang lugar, hindi sumisikat ang araw sa loob ng 24 na oras. Sa paligid ay dilim, sa labas ay yelo at sa loob ay matinding pag-iisa. Hindi lang ang kalikasan ang problema, kundi ang biglaang pagbabago ng pamumuhay. Mula noong dekada ng 1960 dinala ng gobyerno ng Denmark ang maraming pagbabago sa ilalim ng pangalang modernisasyon. Dahil dito, unti-unti nang nawala ang tradisyonal na pamumuhay ng mga Inuit, ang pangangaso, pangingisda, sinaunang kultura at ugnayan sa komunidad. Lahat ng ito ay unti-unting nagbago. Para sa marami, ito ay naging isang malaking cultural shock. Ang epekto ng mga pagbabagong ito ay dahan-dahang lumabas bilang mga problema sa kalusugan ng isip, ang pag-iisa, pagkalulong sa alak, karahas sa pamilya. Lahat ng ito ay nagsama-sama at lumikha ng matinding krisis sa pag-iisip. Kaya nga ngayon, yung Greenland ay isa sa mga lugar sa mundo na may pinakamataas na rate ng suicide. Lalo na ang mga kabataan ang lubos na naaapektuhan. Sa maraming baryo, halos walang taong hindi pa nawawalan ng kaibigan o miyembro ng pamilya dahil sa suicide. Hindi ito problema ng isang tao lamang. Ito ay sakit na nararamdaman ng buong lipunan. Kahit sinisikap ng gobyerno ng Denmark na tumulong, ang malalayong distansya at matinding klima ay lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Tibet na nasa gitna ng unang panahon. Kapag nababanggit ang Tibet, ang naiisip ng mundo ay katahimikan, mga Buddhist monastery, malalim na espiritualidad at ang Dalai Lama. Iginagalang ng mga tao sa buong mundo ang kulturang ito. Pero matapos ang pagsakop ng China noong dekada ng 1950, lubusang nagbago ang lahat. Isang bagay ang dapat nating tandaan, autonomous region ay isang pangalan lamang. Ang tunay na kalayaan sa pamumuhay ay ibang usapin. Bagamat kinikilala ng China ang Tibet bilang autonomous region, maraming ulat ang nagsasabi na napakabigat ng sistema ng pagsubaybay doon. Mga kamera sa kalye, checkpoints, facial recognition, patuloy na binabantayan ang bawat galaw ng mga tao, kung sino ang kanilang kausap at kung ano ang kanilang ginagawa. Kahit ang paglalagay ng larawan ng Dalai Lama o ang pag-usap tungkol sa lokal na kultura ay maaaring maging sensitibong bagay. Ito ay nangyari dahil malakas na ipinatupad ng China ang patakaran ng national unity. Ibig sabihin, lahat ng bahagi ng bansa ay dapat maging pareho at magkaisa sa iisang pambansang pagkakakilanlan. Dahil dito, naapektuhan ang lokal na wika, relihiyon at tradisyon. Kaya ngayon, maraming Tibetan ang patuloy na nakikibaka upang maprotektahan ang kanilang kultura at pagkakakilanlan. Sa labas ay mukhang payapa, ngunit sa loob ay patuloy ang isang tahimik na labanan. Ngayon naman ang Xinjiang na naging paksa ng mainit na diskusyon sa buong mundo sa mga nakaraang taon. Sa rehiyong ito ng China, karamihan ay mga Uyghur Muslim. Ayon sa mga international na ulat, daan-daang libo ang inilagay sa mga re-education camps. Ngunit tinatawag ito ng gobyerno ng China na vocational training centers.
Nagsimula ito sa pangangailangan sa seguridad at paglaban sa terorismo, ngunit unti-unti itong naging proseso ng cultural assimilation. Dahil dito, nabuo ang isang malawak na sistema ng surveillance, facial recognition checkpoints, digital monitoring. Naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Sa aspeto ng seguridad, maaaring kailangan ito para sa ilan, ngunit sa aspeto ng human rights, maraming malalaking tanong ang ibinabangon ng mundo. Kaya ngayon, ang Xinjiang ay naging halimbawa kung gaano kalakas kontrolin ang isang lugar gamit ang makabagong teknolohiya. Susunod ang Transnistria. Madalas itong tawaging ghost state. Sa opisyal na aspeto, bahagi ito ng Moldova. Pero sa totoong buhay, may sarili itong gobyerno, sariling sistema at sariling batas. Kapag pumunta ka roon, parang hindi pa natatapos ang panahon ng Soviet Union. Makikita pa rin ang mga estatwa ni Lenin, lumang mga bandila at mga sagisag ng Soviet. Ito ay dahil sa mga pagkakaiba sa etnisidad at wika matapos ang pagbagsak ng Soviet Union kasama ang malakas na impluensya ng Russia. Kahit hindi ito kinikilala ng maraming bansa bilang independenteng estado, ang mga tao roon ay patuloy na nabubuhay ayon sa kanilang sariling sistema. Kaya ito ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng frozen conflict. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Kashmir sa India. Tinatawag itong paraiso sa lupa dahil sa ganda ng kalikasan. Magagandang bundok, lawa at nakakaakit na tanawin. Ngunit sa loob ng mga dekada, nabubuhay ang lugar na ito sa gitna ng tensyon, presensya ng militar at mga labanan. Matapos ang pag-alis sa Article 370 noong 2019, maraming pagbabago ang naganap. Napabuti ang infrastruktura, tumaas ang turismo at bumaba ang antas ng karahasan ayon sa mga ulat. Ngunit sa kabilang banda, ang mga pampulitikang adikain, damdamin ng mga lokal at mga hamon sa seguridad ay hindi pa lubusang nalulutas dahil ang problema sa Kashmir ay hindi lang problema ng isang rehiyon. Ito ay malalim na konektado sa relasyon ng India at Pakistan. Ang pinakagusto ng mga tao roon ay iisa lamang, matatag na kapayapaan, pag-unlad at normal na buhay. Susunod ang Bougainville sa Papua New Guinea. Dahil sa natural resources, lalo na ang copper mines, nakaranas ito ng malalaking konflikto sa pagitan ng mga lokal at mga mining company. Ipinakita nito kung gaano kalaki ang pinsalang dulot ng labanan para sa yaman. Ang Nagorno-Karabakh, isang rehiyong pinagtatalunan sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan sa loob ng mga dekada. Digmaan, bakanting baryo at wasak na mga gusali. Ipinapakita nito kung gaano kapanganib ang mga etniko at makasaysayang pag-aangkin. Ang Donbas sa Ukraine ay lubusang nasira dahil sa separatist movements at digmaan. Libo-libong tao ang nawalan ng tahanan, trabaho at negosyo. Pagdating naman sa Aksai Chin, isa ito sa pinakasensitibong disputed area sa pagitan ng India at China. Higit na marami ang militar kaysa sa sibilyan doon. Dahil lubos itong mahirap puntahan, madalas ay sa pamamagitan lamang ng satellite images na kukuha ang impormasyon. Ito ay patuloy na paalala kung gaano kalala ang tensyon sa hangganan. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng mga lugar na ito, isang malinaw na pattern ang lumalabas. Sa ilang lugar, laban para sa pagkakakilanlan. Sa iba, kompetisyon para sa yaman. Sa iba pa, pakikipaglaban para sa kontrol ng kapangyarihan. At sa ilan, mga sugat ng kasaysayan. Sa isang lugar ay banggaan ng modernization at tradisyon. Sa iba naman ay labanan sa pagitan ng central control at lokal na autonomiya. Kaya hindi lang ito mga piraso ng lupa, kundi mga lugar kung saan magkakasama ang mga pangarap, takot, pagkakakilanlan at kinabukasan ng mga tao. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Sa pinakamagandang sitwasyon, maaabot ang kapayapaan sa pamamagitan ng dialogo, ekonomikal na pag-unlad at respeto sa kultura. Sa pinakamasamang situation, maaaring dumami pa ang mga konflikto, presyon ekonomiko at mas mahigpit na teknolohikal na kontrol. Sa Greenland, kung mapapabuti ang suporta sa mental health, maaaring magbago ang situation. Sa Tibet at Xinjiang, kung bibigyan ng higit na pansin ang kultura at karapatang pantao, maaaring magkaroon ng pagbabago. Sa Chechnya at Transnistria, kailangan ng matatag na solusyong pampulitika. Sa huli, ipinaalala sa atin ng mga lugar na ito ang isang mahalagang bagay. Hindi dumarating sa isang araw ang kapayapaan. Ito ay nakasalalay sa patuloy na dialogo, pagtitimpi, mutual respect at paglalagay ng pagkatao sa unahan. Sa mapa ng mundo, nakikita lang natin ang mga guhit,
Ngunit ang tunay na kwento ng buhay ay nangyayari sa pagitan ng mga guhit na iyon. Ang mga autonomous region na ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahirap makamit ang balanse sa pagitan ng pagkakakilanlan, kalayaan at seguridad. Bawat lugar ay may kanya-kanyang aral. Ipinapaalala nila sa atin na igalang ang pagkakaiba, lutasin ng mapayapa ang mga problema at laging unahin ang pagkatao. Kung nagbigay sa inyo ng bagong pananaw ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share. Isulat ang inyong mga opinyon sa comments. Aling lugar ang gusto ninyong malaman pa ng mas malalim? Para sa mga ganitong malalim na kwento, mag-subscribe at pindutin ang bell icon. Maraming salamat hanggang sa susunod na kwento.